ang nangyari dito, tingnan natin umurong yung dagat. But actually, hindi yun yung dahilan. Ang tamang explanation dito ay umangat mismo ang lupa o seafloor. So ang tawag natin dito ay co-seismic uplift. Ibig sabihin, nangyari ito, ang pag-angat kasabay ng lindol. Hindi pag-urong ng dagat kundi pag-angat ng lupa kasabay ng malakas na lindol. Ito ang paliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa naobserbahang coastal uplift sa 2 barangay sa Glan, Sarangani. Kahapon ibinahagi ng Philippine Space Agency o PhilSA ang mga satellite image ng pagbabago ng baybaying dagat sa Barangay Burias at Pangyan matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang Lunes, June 8. Makikita na nagkaroon ng pagbabago sa bahagi ng baybayin kung saan lumitaw ang seabed nito. Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol, ito ang tinatawag na co-seismic uplift o vertical displacement kung saan ang ilang bahagi ng seafloor ay umaangat dahil sa galaw ng fault sa ilalim ng lupa. Kapag nangyayari ang malalakas na lindol, lalo na ang mga coastal o seafloor fault system, maaaring itulak pataas ang isang bahagi ng kalupaan kaya nagbabago ang hugis ng baybayin at nagmumukhang umaatras ang dagat. This is not the first time that it happened. It also happened during the 2013 Bohol earthquake kung saan yung southwestern side ng Bohol, yung Maribohok, umangat din ng mga around 2 meters the same. Yung vertical displacement and parang umurong ang dagat ng 200 meters but actually umangat yung dalampasigan. Kaya naman binigyang linaw ng PHIVOLCS na mahalagang maunawaan ng publiko na ang nangyaring pag-angat ng lupa ay hindi dapat ikabahala dahil ito ay bahagi ng natural geological evolution o patuloy na proseso ng paghubog ng kalupaan sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, nagbago ang ilang bahagi ng coastline sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Mindanao, kung saan 2 metro ang itinaas ng lupa at umabot din sa 200 metro ang inilayo ng dagat mula sa dating dalampasigan. Ang dating nasa ilalim ng tubig na coral reefs, seagrass beds at tidal flats ay maaaring ma-expose sa hangin at araw. Dahil dito, posibleng maapektuhan ng marine ecosystem at kabuhayan ng mga mangingisda. Samantala, tiniyak naman ng PHIVOLCS na nakikipag-ugnay na sila sa Mines Geosciences Bureau o MGB at iba pang ahensya upang mabantayan at mapag-aralan pa ang direktang epekto ng pagbabago ng baybayin sa mga komunidad. Well, naintindihan natin yung concerns ng ating mga kababayan. Marami din yung tatanong sa atin. Ang mga pagbabagong nakita natin sa baybayin, kami naman sa PHIVOLCS patuloy tayo nag-monitor and nakikipag-collaborate din tayo with MGB and LGU sa iba pang government agencies para mapag-aralan kung ano yung maging epekto nitong pag-angat ng lupa sa Sarangani at saka sa may Davao Occidental. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.